Sa halip na magpatupad ng 3 araw kada linggo na pasok, libre maghahatid sundo ang Department of Education sa ilang eskwelahang sobra-sobra ang mga estudyante para sa kapasidad ng classrooms. Ihahatid ng mga school bus ang mga estudyante papunta sa ibang eskwelahan na mas maraming isilid-aralan. Balitang hatid ni Cara David. Mahigit 1,000 ang estudyante sa Malinta Elementary School Pinalagan Annex sa Valenzuela City. Pero 7 lang ang classroom dito, kaya siksikan ang mga mag-aaral. 7 by 9 square meters ang standard size ng isang classroom. Pero dito sa Malinta Elementary School Pinalagan Annex, sobrang liit. 6 by 5 square meters lamang ang laki ng bawat classroom. So dapat ang kakasya lang dito ay 20 to 30 students. Pero ilan ang pinagkakasya nila sa classroom na ito? 50 na estudyante. Ang isang desk na dapat 2 lang sana ang uupo, pinagkakasya nila ang 3 estudyante. Gustuhin man ng Department of Education o DepEd na magpatayo ng dagdag na classroom, hindi nakakayanin. Wala na kasing bakanting lupa sa paligid. Pero dahil may mandato ang DepEd na i-enroll ang lahat ng bata, gaano man sila karami, ang naisip nilang solusyon, ilipat sa ibang eskwelahan ang susobrang enrollees sa pamamagitan ng libreng school bus service o ang tinatawag na busing. Pwede kong ipa-admit muna sila sa Pinalagad and then organize them and have their enrollment papers accepted by Karuhatan, isang buhatan. We would like to ensure that all of them will go to school. Araw-araw magtatalaga ng 6 na school bus ang lokal na pamahalaan sa Pinalagad Annex School. Susunduin dito ang mga sobrang estudyante at saka dadalhin sa mas malayo pero mas magandang eskwelahan, ang Karuhatan West Elementary School, kung saan sobra-sobra naman ang classroom. Masikip na daw po dito. Kaya, Doon na lang daw po kami sa Karuhatan. okay lang ba sa'yo yun? Opo. Okay lang po nga po, may service naman po. Giit ng DepEd, kung pagbabasihan ng nationwide figures, walang classroom shortage sa Pilipinas. 1:45 na raw ang classroom student ratio sa bansa. Meron lang daw iilang eskwelahan sa Metro Manila na sadyang masikip dahil sobrang dami ng mga nakatira sa paligid at wala ng espasyo na pagtatayuan ng silid-aralan. We have addressed classroom shortage. The challenge now is with respect to those limited schools na for some reason, sabi nga ni Asik Jess Mateo, may influx ng enrollees, paano po ililipat ito dun sa ibang mga paaralan? Hindi na rin ipapatupad ang 3-day school week na iminumungkahi kamakailan. Hindi naman daw kasi lahat ng eskwelahan ay siksikan at kailangan pa rin daw itong pag-aralan. Noong nakaraang taon, 66,813 classrooms ang ipinatayo ng DepEd, kaya tuluyan na raw naibsan ang mahigit 60,000 classroom shortage na naipon ng mga nagdaang taon. Cara David, GMA News.